Pamagat ng aralin. Pakikibaka at Kamalayang Pilipino, ang landas tungo sa pagbabago. Subtitle: Pag-unawa sa kasaysayan, iba't ibang anyo ng pakikibaka, at kapangyarihan ng kolektibong pagkilos. Mga layunin ng aralin. Pagkatapos ng talakayang ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang na ipaliliwanag ang kahulugan ng pakikibaka bilang salik sa pag-usbong ng kamalayang Pilipino. Nasusuri ang iba't ibang anyo ng pakikibaka, armado, kultural, intelektual, at iba pa. Napahahalagahan ang kolektibong pagkilos sa paghahangad ng panlipunang pagbabago. Ang pakikibaka at ang kamalayang Pilipino. Kahulugan. Ang pakikibaka ay ang matinding pagsisikap at paglaban upang malampasan ang kawalan ng katarungan, kahirapan, o pang-aapi. Pagsilang ng kamalayan. Bago ang malawakang pag-aalsa, ang mga Pilipino ay nahahati sa iba't ibang rehiyon. Ang magkakasamang karanasan sa ilalim ng kolonyalismo ang nagbuklod sa kanila. Epekto. Ang pakikibaka ang naging mitya upang mapagtanto ng mga Pilipino na sila ay may iisang lahi, bansa, at mithiin ang kalayaan. Anyo 1. Pakikibakang armado. Kahulugan. Radikal na paggamit ng lakas, armas, at militar na estratehiya upang direktang pabagsakin ang kapangyarihan ng mga mananakop. Makasaysayang halimbawa, ang pagtatatag ng Katipunan, KKK, noong 1892 at ang pagsiklab ng himagsikang Pilipino noong 1896 laban sa Espanya. Anyo 2. Pakikibakang intelektual. Kahulugan. Paggamit ng talino, edukasyon, panulat, at mapayapang diplomasya upang imulat ang kaisipan ng taong bayan at isiwalat ang katiwalian. Makasaysayang halimbawa, ang kilusang propaganda at ang mga nobela ni Dr. Jose Rizal gaya ng Noli Me Tangere at El Filibusterismo na pumukaw sa damdaming makabayan. Anyo 3 at 4. Pakikibakang kultural at sosyo-politikal. Pakikibakang kultural. Pagpapanatili at pagtatanggol sa sariling wika, sining, at tradisyon upang hindi mabura ng dayuhang impluensya. Pakikibakang sosyo-politikal. Mapayapang pag-oorganisa ng mga rally, petisyon, at advokasya upang isulong ang pantay na karapatan ng mga manggagawa at ordinaryong mamamayan. Ang halaga ng kolektibong pagkilos. Bayanihan. Isang katutubong konsepto ng pagkakaisa kung saan ang bigat ng isang gawain ay gumagaan kapag ang komunidad ay nagtutulungan. Lakas ng pagkakaisa. Ang boses ng iisang tao ay madaling iwaksi, subalit ang lakas ng nagkakaisang mamamayan ay kayang magpabagsak ng mapang-ipang sistema at magdulot ng pangmatagalang pagbabago sa lipunan. Makasaysayang patunay. Ang 1986 EDSA People Power Revolution na nagpakita ng mapayapang puwersa ng nagkakaisang sambayanan upang ibalik ang demokrasya. Pagninilay at paglalapat. Gabay na tanong para sa klase. Bilang mag-aaral sa modernong panahon, sa paanong paraan mo gagamitin ang iyong talino at social media para sa pakikibakang intelektual laban sa fake news? Paano natin magagamit ang kolektibong pagkilos upang masolusyonan ang mga problema sa loob ng ating sariling silid-aralan o komunidad?